Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,988. Konti na lang po guys, magna 9,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa pamumulitika ng mga ilang konsehal diyan sa lungsod ng Maynila. No, talaga namang parang pinulitika na ang konseho ng Maynila, no? Dahil po ang utol ni Mayora Hani Lacuna, no, na si Philip Lacuna at dalawa pang konsehal ay nagrambulan diyan sa session hall, no? Bakit kaya? Ating alamin, no? Ating alamin talaga, no? Talagang alam niyo po ba, syempre ngayon po, alam naman natin na tatakbo na si Yorme Isko Moreno at saka si Mayora Hani Lacuna ay nagpahayag na rin na magpapare-elect siya. At talaga namang itong dalawang ito ay dating magkaibigan, pero naniniwala tayo hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila, ngunit napupwersa lang sila sa pamumulitika ng kanilang mga tagasunod. Pero talaga namang halos walang ginawa ang administrasyon Mayora Hani Lacuna dahil nakita po natin yan. Nakita po natin yan, nalakaran po natin ang Maynila, ang mga streets dyan, talaga namang wala talaga, no? Kabulukan ng in comparison kay Yorme Isko Moreno nung naging mayor siya noong 2019 hanggang 2022, no? Talaga namang napuno ng tensyon ang session hall ng Maynila matapos na muntik nang magsapakan at magsuntukan ang kapatid ni Manila Mayor Mayora Hani Lacuna at dalawa pang konsehal habang tinatalakay ang panukalang budget ng lungsod nitong Martes lamang. Alam niyo po ba kasi dahil nagkaroon po daw ng certification ng Mayora Hani Lacuna na kailangan nang maipasa ang budget ng 2025, no? Next year po yan. Political season, di po ba? Kaya nga talaga namang wala ng pagkakataon ang mga kapanig o mga kasama ni Yorme Isko Moreno na busisiin ang mga budget na ito, no? Talaga nagsimulang uminit ang pagdinig sa 2025 budget ng lungsod nang magkontrahan sina 4th District Councilor Joel JTV Villanueva na tatakbo bilang congressman ng 4th District at magkakamping sina 6th District Councilor Philip Lacuna at Benny Fag Abante III. Siyempre, ano bang aasahan mo dito sa mga abante na ito? Ay, naku talaga. Sana nga po, wag na pong mailek ang mga abante na yan dahil alam nyo naman, imbis na umabante ay umaatras ang Maynila, no? Humantong ang pagsisigawan ng mga ito sa muntikan ng pagsusuntukan kung hindi sila napagitan ng iba pang mga konsehal. Hindi lingid sa City Hall ang alitan ng grupo ni na Mayora Hani Lacuna, Philip Lacuna sa kampo ni na Villanueva dahil sa pag-anib ng huli kay dating Manila Mayor Yorme Isko Moreno Domagoso. Pero ano naman pong problema doon? Ano naman problema kung umanib ang mga Villanueva dati sa Yorme Isko Moreno na nakikitaan nila na talagang siya lang ang mag-aangat ulit sa lungsod ng Maynila na kabisera naman ng Pilipinas. Nagdeklara na ng kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng lungsod ang ating Yorme Isko Moreno. No? Inakusahan ng grupo ni na Villanueva ang kampo ni na Lacuna ng pamimersonal o pamumulitika ng magdaos umano ng sikretong sesyon ang konseho sa pamumuno ni Vice Mayor Yul Servo na presiding officer habang nasa kasagsagan ng paghambalos ng bagyong Karina noong Hulyo kung saan ay idineklara ng Malacanang na walang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno. Maaari ba yun na nasuspindi na lahat ay kayo ay nagsisesyon at hindi nyo po inimbitahan ang mga kakampi ni Yorme Isko Moreno? No? Okay, so ayon nga kay Villanueva, pangunahing agenda ng session ang tanggalan ng committee ang minorya. No? Biktima dito ang SK Federation Chairperson na si
Ibay, no? Yan, si Yang Ibay ba yun? Samantala, wala pang reaksyon ng alkalde na nangyaring gulo sa pagitan ng kanyang kapatid at dalawa pang konsehal, no? Yari kayo. Eh, talaga, tingin natin, alam niyo po, may mga nagko-comment sa ating sa YouTube, no? YouTube channel na binabayaran daw tayo ng mga politiko. Alam niyo po ba, dahil kailangan yung makinig dito, no? Kailangan yung tangkilikin itong programang ito dahil isa po tayo sa mga talagang hindi po binabayaran, no? Hindi po binabayaran ng mga politiko. Wala po tayo sa payroll nila. Kumbaga, talaga namang independent po tayo, no? Wala po tayong hindi po nagbabayad. At kung iniisip niyo naman po na ito ang trabaho po natin ay nagkakamali po kayo. Hindi po 'yan ang ating main source of income. Ito ay pang ano lang po natin, no? Pang release of tension, pang release of stress. Kaya nga po lahat po ng sinasabi natin dito ay talaga namang inaaral din natin at talaga namang ito ay katotohanan lamang. Wala pong fake news dito. Hindi po natin sasabihin na ganito kung hindi po natin nakita, kung hindi po natin nakita o kaya naman nabalitaan, no? Yung talagang ano naman, yung source po natin ay mahusay, no? At saka syempre, may nagsabi po sa atin na reliable source po natin. Di ba? Di po ba? Kaya nga po, ano po ba, kung hindi po pamumulitika ito, bakit hindi po, usually po kasi, para sa Kongreso din, di ba? Pinapatawag ang mga secretaries, dito naman po ay pinapatawag ang mga department heads para i-prepare o i-ready na nila ang kanilang mga budget, no? I-defend nila at busisiin ng mga konsihal, pero hindi po ito ang nangyari dito, no? Kasi po, since majority po sila, soon to be minority, ay talaga namang pinaspasan na nila. Bakit po? Dahil po, ito ay mga panahon ng mga bigayan ng pera, ayuda, pero wala po konkretong pamamaraan upang iangat ang mga taga-Maynila. Yan po ang katotohanan dyan. Di ba? May mga nagsasabi din po mga kagawad na bakit po gano'n, di ba? O mga dating kagawad dyan sa bakit po nangyayari itong mga ito, no? Kaya nga po talagang umiikot na, no, si Yorme Isko Moreno, si Apple Nieto diyan sa 3rd District, Boca Uson, at saka si Chi Atienza, iniikot na nila ang bawat sulok ng Maynila upang ipaalam na handang-handa na sila ulit na maglingkod para sa bayan. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.